O eto ngayon, sa susunod nating topic, pangatlong topic natin mga bossing, si PBBM sumagot na po mga kababayan. Tungkol po dito sa mga ginagawang destab, no? Nung alam nyo na ho, kampo ng dating Pangulong Duterte, mga boss. O eto, yung mga pag-aagaan nila, alam nyo naman po kung saan nag-umpisa yan eh. Diba? Alam naman ho nating lahat na hindi lang titigil itong mga ito hanggat hindi napapababa ang Pangulo. Bakit? Simula ho kasi nung ang ating Pangulo ay naupo, sumakit na ang ulo nila. Bakit ho? Dahil ang ating Pangulo hindi komot malalaki kayo, hindi komot naging kakampi ko kayo, hindi komot bilyonaryo ka, buloy. Hindi na natin papakinggan yung maliliit nating mga kababayan. Ano? Kaya nandiyan po, gumugulong ang mga investigasyon, sa mga EJK, sa laban kontra droga, sa mga budget ng Vice Presidente, kanino pa? Kay Buloy, kay Labato de la Rosa, hindi porkit naging kakampi ko kayo, utang na loob ang gagawin ko. No, at hindi ko napapakinggan itong maliliit. Tuloy-tuloy po kasi ang pagdurugo, mga kababayan. Dahil nga po, no? Dahil nga po diyan sa investigasyon na mga ginagawa. Tapos papasok na ang ICC. Yun po ang maganda sa ating presidente, mga bossing. Mayaman ka o mahirap ka, kapag ka may reklamo sa iyo, kailangan mong harapin, no? At hindi kukonsintihin ng ating Pangulo yung mga kawalangyaan na mga ganyang bagay. Pakinggan ho natin ang Pangulo, mga boss, dahil po nagpapaliwanag ang ating Pangulo at ilang beses nang nireview ng ating Pangulo, wala talaga yung sinasabi nilang blanco, no? Ang nakikita ko ho talagang mga blanco dito, mga bossing, yung kukote ng mga DDS na hanggang ngayon po patuloy na naniniwala. Biruin mo simulat sa poll, paninira na ang ginagawa nila sa ating presidente. Nandiyan yung adik ang presidente, etc. Nandiyan yung kung ano-ano pa, meron pang orgy na nasasabi yung yung isa doon. Muntik na ako makalimot. Kala ko nasa MRU tayo. Kala ko nasa Mark Ramos Uncensored tayo. Mapapamura ako. Wala ho lahat na ipakita at hindi po nila lahat natindigan, mga kababayan. So ngayon, eto gaan naman. Nung nahuli at nakita sila, wait lang. Wala naman katotohanan yung gaan na sinasabi nyo, eto wala. Bigla naman, hindi, bicameral. Kaso, kita din yung mga post nila, mga bossing. Yung mga post nila Baste Duterte na malicious kung ano-ano mga pinagpo-post ni Baste. Tapos, nung nalaman, nasunog yung kanyang tatay, pinalitan po. Biglang naging bicam na lang ho. Ito na ang ating Pangulo. Pero just in case lang, sir, na pumabor, not in favor of the admin, yung position ng Supreme Court, meron po ba tayong contingency? No. We shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Yan, nire-recta na po sila. Matuloy yung kanila. Dati hindi ganyan ang Pangulo, mga kababayan. Dati hindi sila nire-recta ng ating Pangulo. Kumbaga siguro nag-hope ang ating Pangulo na ito namang aking ginagawa, trabaho lang. No? Pumapantay lang tayo at pumaparehas lang tayo doon sa ating mamamayang Pilipino. Walang personalan ito. Pero ngayon mga kababayan, rektahan ang sinasabi ng ating Pangulo na destabilization ang kanilang ginagawa. Bakit yung iba naman kasi dyan, mga bossing, gustong isalba yung kanilang sarili talaga. No? Gustong isalba yung kanilang sarili dahil nga unang-una makikipag-ugnayan na ang Pilipinas sa ICC. Pangalawa, yung mga EJK at yung mga budget at mga pondo. Ito naman kay Vic Rodriguez, mga bossing, ang nakikita ko dito, nakisali na lang si Vic Rodriguez dyan. Kasi nga, yung pangalan, anak ng tinapa. Hanggang ngayon mga kababayan, malapit na ang Mayo. Sabi ni Bato, malayo pa daw ang Mayo. Pero hindi pa din makatungtong ni top 20
si Panort, si Vic Rodriguez. Wala pa din ho, hindi pa din ho makapasok. So syempre, bilang isang kandidato, gusto ko mapag-usapan yung pangalan ko. Gusto ko pumutok yung aking pangalan. Sasali ako. Kahit mukha na tayong tanga, sasali ako. Kahit wala naman tong patutunguhan, sasali ako. Baka nga naman daw ho. No? Makachamba na pumasok yung kanyang pangalan sa top 12. Oh. Walang contingency plan ang pamahalaan sakaling paboran ng Korte Suprema ang petisyon laban sa 2025 General Appropriations Act. Ito ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tanong kaugnay ng petisyon na inihain sa Korte Suprema ng kanyang dating Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez na humihiling na ideklarang unconstitutional ang 2025 GAA. So, sila ho, mga kababayan, alam nila na walang patutunguhan ho yan. No? Kaya nga lang, ang kailangan ho kasi nila dito, umingay, tumunog yung kanilang pangalan. Dahil malapit na ho ang eleksyon. Di ba, Ma'am Brenda Barton? Oh, sabi ni Wired Catch, 3. Cache o Catch, si Pulong, akala mo natutuwa pa mga tao sa mga patawan nila. Pulong, saan ang 51 billion naming taong bayan? Kasi yung mga yan, mga bossing, alam ko yung sinasabi mo yung nagsasalita ng bakla-baklaan si Pulong doon sa entablado at binibira si Carlo Nograles. Kasi yung mga yan, yung kampo nila, mga kababayan, wala namang plataforma de gobyernong masasabi. Kaya ang panlaban ho nila, mga bossing, hiyain na lang natin ito. Ipahiya na lang ho natin itong mga ito. Samantalang yung Carlo Nograles, ang linaw-linaw ng plataforma. Parang Robin Padilla lang din ho yan, mga boss, no? Wala akong masasabi sa entablado. Yung 11 o 12, kasi pan-13 si Robin doon nung panahon ng 2022 election, pang 13, di ba? Kasi extra lang siya, sali lang siya. Pinilit lang ni Sara Duterte yon. Yung 12, nakapagsalita na doon sa kanilang sa kanilang plataforma de gobyerno. Ngayon, anong sasabihin ni Robin Padilla doon? Sa plataforma de gobyerno niya? Wala. Wonderful tonight na lang. So, ganyan din ang estilo ni Pulong. Wala akong plataforma, wala akong masasabi dito. Kita ng taong bayan, 3 dekada kaming nagme-mayor dito. Baha pa din. Ang dami pa ding nagdudurog, ang dami pa ding nagdodroga dito sa Davao City. Kaya, birahin ko na lang, no? Ad hominem na lang ang ipantatapat ko doon sa kalaban namin. Diyan po lalong lumulubog, mga kababayan, ang mga Duterte sa mga ganyang style. Ako naniniwala ako, dagdag kung bakit po bumabagsak ang mga Duterte, yung mga vloggers nila. Ayon sa Pangulo, maaaring gusto ng mga nagpetisyon na matigil ang operasyon ng gobyerno. Sa kabila naman ito, Biruin mo yun, no? Yun lang ang gusto nilang mangyari. Matigil ang operasyon ng gobyerno. Hindi na inaalala ang mamamayang Pilipino. Bakit? Yung isinusulong ho nila, mga kababayan, mga lawyer ho yan. Mga mambabatas ho yan. Alam nila na walang patutunguhan yan at kailangan lang nila yung kakarampot na panahon na umalingasaw, umalingaw-ngaw o maging matunog yung kanilang pangalan upang pag-usapan. At pag napag-usapan, natandaan ko ang pangalan ni Panort dito sige, iboboto ko to. Yun lang, mga bossing. Yun lang ang mga dahilan niyan, mga kababayan. Tsaka yung iba, ayaw ma-ICC. Kaya po patuloy ang pagpapabagsak sa gobyerno ng Pilipinas. ayon kay Pangulong Marcos, kumpiyansa siya sa legalidad ng 2025 GAA. Ayan I've read some of the filing, the complaint. Well, the Solzhen, of course, will be the ones who will argue for the government. And he tells me, Solzhen Maynard tells me that we are on a solid footing in terms of constitutionality. Dahil wala naman po talagang anomalya at walang issue. Gawa-gawa lang po nila yan. I don't know why they bothered to file that because napakahirap ng. So yun nga po, I don't know why they're bothered to file us. Dahil nga, mga bossing,
dahil election ngayon. No? Kaya naman si Vic Rodriguez nakikisawsaw, nakikisali. Pero ako naniniwala ho ako, alam ni Vic Rodriguez na wala hong patutunguhan yan. Ang importante diyan sa tao na yan, bumango o umangat yung pangalan niya at mapag-usapan at makagain ng mga boboto sa kanya sa darating na eleksyon, mga bossing. At kung sino naman yung mga nasa likod, para maligtas sila sa International Criminal Court. Huwag na tayong magpaano-ano dito, yan lang, ganyan lang hong kaliit. No? Yung mga rason yan, kaya bakit magrereklamo sa Supreme Court yan, mga boss.